buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Faith Book Your Life. Indeed, it is good to let the Lord reign in our lives and in every aspect of daily life, maging sa technology. Sino po sa inyo nagpe-Facebook? Taasan nyo nga patingin ng pakaway-kaway nyo para makita ko kayo sa... Yan, napakarami nagpe-Facebook. Konti na lang yung hindi, so yung hindi mag-aral kayo bigla. Marami pong kuminsan ng mga church leaders, pinapagbawalan nila yung members sila mag-Facebook kasi daw masama. Para rin yung martilyo sinabi mo masama. Bakit? Kasi naipampupukpok ng tao. Pero pwede rin namang ipanggawa ng bahay, ipanggawa ng cabinet. Depende sa paggamit. Ganun din yung technology. At yan ang pag-aaral natin ngayon, Facebook Your Life. So, dapat naman magamit natin sa faith natin yung mga technology. Panginoon, salamat dahil kami inipon nyo ngayon. Isang tagumpay, Panginoon ninyo, na kami ay narito dahil maraming pwedeng hadlang, maaari kaming tamarin, maaari kaming magkaroon ng mga emergencies o mga ibang mga balakid para makarating dito. And we take it, Lord, as your great will for us that you have gathered us now. And because you have gathered us, you have a good purpose for us. Nawa, Panginoon, ay makinabang kami at madakila namin kayo sa pagtitipon na ito. Kausapin niyo po kami, palakasin, at ngayon patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at linisin niyo kami para walang maging hadlang sa pagpapala niyo. We dedicate this time to you and ask you, Lord, to bless all our loved ones who are not with us right now. And we pray, Father, that your mercies will abound in their lives and in ours as well. Do your will, lead us. In the name of Jesus, your Son. Amen. So, pag sinabi nating Facebook Your Life, ay definitely at clearly ay pinipick up natin sa sikat na social medium na Facebook. A very popular social networking site in the internet. So, sa Facebook, you can make or unmake friends. You can post your ideas or other people's ideas that you like to share. You can read posts of others, their thoughts, what they like to promote, and you can connect with many people. So, napakahalaga to Facebook Your Life. At yan pong pag-uusapan natin. Kung sakasakaling hindi kayo nag-Facebook, kung may mga ilan-ilan dyan, maintindihan nyo pa rin naman ang ating gustong tukuyin. How do you Facebook Your Life? Unang-una, open an account with heaven. Kailangan may account ka. Kailangan magpalista ka doon, magrehistro ka doon, dahil pag hindi ka nakarehistro, hindi ka kasali. Nung ang mga disciples ay nakakapagpalaya sa mga evil spirits, sa Luke 10:20, kausap nilang Panginoon, sabi ni Lord, but don't be happy because evil spirits obey you. Be happy that your names are written in heaven. Yan ang Luke 10:20. Mahalaga na kung magdiriwang kayo, ipagdiwang nyo na nakalista ang inyong mga pangalan doon sa kaharian ng langit. That you have an open account with heaven. So get registered. Tulad din sa Facebook, when you Facebook Your Life, you have to get registered. Revelation 20:15, anyone whose name wasn't written in the book of life was thrown into the lake of fire. So kailangan nakalista tayo. Dapat tayo ay friend of God. Nagawa niyo na bang lahat ito, mga kapatid, na taimtim na manalangin, tanggapin na ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin? Lagi nagtatanong iba, paano po yun? Wala namang step-by-step manual kung paano ginagawa yon. Ang mahalaga, taos-puso, umihingi ka ng tawad sa Diyos. Binubuksan mo yung puso mo para kay Jesus. Binibigyan mo siya ng lugar doon as your Lord, as your friend, as your Savior. And no matter how you say it, and no matter what your style is, it will always work. Because spiritual things are not that specific.
Ang mahalaga ay taos-puso. So, tanggapin ng Panginoong Jesus, open an account with heaven. Paano nagkakaroon tayo ng an account with heaven? Paano ka nagkakaroon ng account sa bangko? Pupunta ka doon, magpapalista ka. How do you get an account in heaven? Get listed through Jesus Christ. By getting your sins forgiven because of what Jesus did on the cross, and letting the blood of Jesus cleanse you, you get an account. You become an account holder sa heaven. How else do you Facebook your life? You make friends with Jesus and with other believers. So meron pang friends, merong friends of friends, no? John 15:15, Jesus says, I speak to you as my friends, and I have told you everything that my Father has told me. So para talagang Facebook, ano? May mga friends, may sharing, may posts. So invite Jesus to be your friend. Read Jesus' posts. How do you do that? Read the Gospels. Nandun yung mga direct teachings, direct words of the Lord. Chat with Jesus. How do you do this? Pray. Make friends with Jesus' other friends. Paano yun? Church. Fellowship. You become friends with the other friends of Jesus. And then send and receive private messages from Jesus through spiritual meditation and prayer. Hindi naman talaga nila inimbento yung mga systems na yan eh. Dati na, nasa Christian life na yan. Binigyan lang nila ng technological expressions and tools. So kailangan makikipag-friends tayo with Jesus. Then block Satan. Minsan pag kami nakakainis na tao dun sa Facebook, winablock mo, pangit-pangit mga comment, nakakainit ng ulo, you block. Block Satan. Ephesians 4:27, and don't give the devil a chance. Huwag mo siyang bigyan ng chance sa mag-post sa utak mo, sa puso mo, block mo siya. James 4:7, resist the devil and he will run from you. So nakikita na natin yon kung sino talaga dapat ang binablock sa buhay. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Sa Arabia kasi, wala namang mga bintana ang bahay, pinto talaga agad, at walang mga medya agwa. So pag medyo umulan o humangin at bukas ang pinto, papasok yung mga ambon, yung mga ampias. So kailangan, sabi, isara mo yun. Sa buhay mo, sino ba yung nakakagulo? Pwede ba naman siyang pagsarahan? Di pagsarahan mo para tahimik ang buhay mo. And very especially, block Satan. Unfriend bad influences. Unfriend vexing, troublesome people. Unfriend unworthy people. Hindi ka nakikipag-friends with just everybody. Magugulo ang buhay mo. Kahit nga sa Facebook, yung mga friend mo na dati, pero ang gulo pala, ina-unfriend mo. Dahil, bakit mo naman sasayangin ang oras mo? Bakit naman guguluhin ang buhay mo dahil sa kanya? James 4:4, don't you know that if you love the world, you are God's enemies? And if you decide to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. So you unfriend God's enemies. You unfriend people who will turn you into an enemy of God because of their influence. 1 Corinthians 15:33, don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. Kaya siguro yung mga ibang mga mas conservative na mga religious leaders are concerned about their members or their brothers and sisters doing Facebook. Kasi pwede ka naman talaga ma-influence sa masama eh. Kaya sa mga ibang churches, yung mga youth nila, pinagbabawalan nila mag-internet. Kasi pwede ka talaga mapasama. Dahil ang daming masama na available. Pero marami ring good na available. Pwede ka mag-Bible study, mag-worship, pwede kang maki-worship sa iba. Dahil sa internet, available yon. Nasa paggamit lang. How else do you Facebook your life? You post edifying testimony. Maglalagay ka na rin lang ng post doon sa wall mo, yun ang mabakakabasa ay yayaman ng isip, tatalino, gagaan ng pakiramdam, makikilala nila ang Diyos, luluwag ang dibdib, makakakita ng comfort, inspiration. Hindi yung mga nakakainis ang ipopost mo, nakakagalit, nakakatakot. Lalo yung mga nakakatakot na news na hindi po pa naman verified. Popost mo na agad, kahit naman sa text,
ipapass mo na agad, ipo-forward mo na kung kani-kanino, hindi mo naman verified. Dapat ang pinopost lang natin yung nakakapagpaangat sa Panginoon at nakakapagpaginhawa sa tao, nakaka-inspire. Kung nakaka-correct man, mild ang dating, hindi painful. Hindi mo naman kailangang sakta ng isang tao para siya turuan. You could be gentle and nice and still be able to deliver a corrective lesson. John 4:39-41. Matapos magturo si Jesus sa isang Samaritan woman at nagyaya siya ng mga kapitbahay na makinig din, a lot of Samaritans in the town put their faith in Jesus because the woman had said, "This man told me everything I had ever done." They came and asked him to stay in their town, and he stayed on for 2 days. Many more Samaritans put their faith in Jesus because of what they heard him say. So itong babaeng to nag-post. Kung may Facebook na siya nun account, ipopost niya. Nakausap ko si Jesus, ang dami niyang tinurong magagandang bagay. Halika kayo, pakinggan niyo rin siya. Di ba? Pwede rin naman natin i-post yun dahil nakikipag-usap naman tayo talaga kay Lord through prayer. At yung mga messages naman niya, nakalista na, nakasulat na sa Gospels. Pwede mo nang i-share. So huwag sayangin ng space and time na kung ano-anong mga selfie ang inilalagay. Siguro paminsan-minsan lang kung talagang hilig mong litratuhan ang sarili mo. Pero dapat may pinapakinabang ang kapwa. Marami pa nga nagpo-post sa Facebook, hindi mo malaman kung nang-iinggit eh. Iniinggit mo ba kaming lahat na ang ganda-ganda ng asawa mo? Iniinggit mo ba kaming lahat na yung papa mo ngayon ay napakagwapo? Iniinggit mo ba kami sa kakainin mo ngayon na ang sarap-sarap? Bakit pagka tuyo ang ulam mo, hindi mo pinopost? Kuminsan kasi tayo, may mga pinanggalingan na deprived environment and deprived backgrounds. So pag nagkaroon tayo ng magandang bahay, magandang kotse, masarap na pagkain, magandang party, magandang damit, post tayo agad. Hindi masama yun, pero maging sensitive tayo na baka may mainggit. At lalong maging sensitive tayo na hindi lang tayo talaga nang iinggit at nagpaparinig sa kapwa. Meron naman kaka-split lang niya sa papa niya kahapon, may iba ng kaakbay ngayon, talagang post agad. Di ba? Hindi mo alam kung binayaran ba yun o pinsan lang pala niya, kunwari lang. So, kuminsan yung mga sugat ng puso natin, yung mga nararamdaman natin, dun, bina-advertise mo rin dun actually. So, mag-ingat-ingat. And whatever we post should be edifying, encouraging, uplifting. Lalo halimbawa, isa kang umangat-angat ang buhay sa napakarami mong classmate nung araw na hindi naman umangat kahit kailan, kailangan ba pa talagang iparada mo doon yung mga alahas mo, naka-close up pa, etc., etc. What will you get? Ephesians 4:29, stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say. Stop the dirty talk. Ang dali-dali kasi mag-dirty talk kahit sa internet. Especially kung hindi mo totoong pangalan yung pangalan mo, tapos yung picture mo, bulaklak. Akala ko nga nung ang daming tiyanak sa Facebook dahil ang tatanda na, bata ang picture. Anak pala. O apo. Ang dali-daling magtago eh. Pag madaling magtago ang mga tao, nababawasan yung kanilang accountability. Pero tayo mga anak ng Diyos, pwede ka magtago sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Kailangan lagi ka rin accountable. And that your behavior is always above reproach. Because there is God in heaven whose eyes sweep to and fro and whose heart beats to love us. But this heart is hurt when his children do evil things. Don't use the internet for dirty talk. Don't immediately air comments that are hurting or that could be hurting, comments that you have not studied, comments or points of view that you have not really reviewed. Bigla-bigla lang pumapasok sa isip natin, komentan mo agad, i-judge mo agad ang isang tao, but you could be hurting people. How else do you Facebook your life? Delete sins of yourself and of others. Di makaka-delete naman, dali ka mag-delete eh. Bakit hindi na lang i-delete natin sins? Mga kasalanan natin pwedeng ma-delete when we seek forgiveness in the name of the Lord. And the Lord also tells us to forgive others. Therefore, we delete other people's sins.
Matthew 6:12, forgive us for doing wrong as we forgive others. So delete. Huwag nang magtago sa puso ng maraming mga samaan ng loob at galit. Huwag na tayo mag-record at mag-replay ng mga sama natin ng loob at hinanakit sa kapwa. Delete na lang. It's the best way to get rid of those things. 1 Peter 4:8, most important of all, you must sincerely love each other because love wipes away many sins. Yung Greek original nitong sentence na ito could be read in two ways. That by loving people, you wipe your sins away. And it could also be read, by loving people, you wipe their sins away. And I suppose it was really meant to have a double meaning so that you could read it both ways. Na pag maibigin ka, dahil sa pag-ibig mo, nabubura mo ang mga kasalanan ng iba, at pati kasalanan mo, nabubura mo dahil binubura mo ang kasalanan nila. Hindi ba gano'n naman talaga pag mahal natin ng tao, napakadaling patawarin? Ang dali-daling maunawa. Lalo't anak mo. Kahit ano pa nga gawin, meron ka pa ring excuse. Because you love. And love erases many sins. Lumuwag ang loob mo, pati nung taong nagkamali. Faithbook your life, but add believing friends in your life. Add friends to the company of believers. How do you do that? By winning souls. Magdagdag tayo ng mga kaluluwa na dinadagdag natin doon sa ating group of friends, meaning spiritual family. John 1:42, Andrew brought his brother to Jesus. And you know, the brother was Peter. Hindi mo naman alam kung may madadala ka pala sa Lord na isang somebody that could be used in a great way. Kaya dala tayo dapat sa Panginoon. May Bible study, magbitbit ka ng kasama. May worship, magbitbit ka rin ng kasama. Magsama ka sa mga spiritual activities dahil kung ikaw nagpupunta doon at may dahilan na papakain ka ng Diyos ng spiritual food, nasasagot ang mga tanong mo, nagkakaroon ka ng kapayapaan, nakaka-worship ka, and you have opportunities to serve, why not give our friends, our relatives, even people we don't really know very well, why don't we give them that same chance? Yan siguro ang dapat balikan ng maraming Kristiyano to go back to old-fashioned soul winning. Yun tuwing bubuka ang bibig mo ay nagsishare ka tungkol kay Lord. Pagpupunta ka sa isang lugar, laging humahanap ka ng opportunity to share the message of salvation and forgiveness. Kaya lang naman nare-reject yung iba na nagsishare tungkol sa Panginoon o sa mga spiritual na bagay. Ang isinishare nila, mga controversial na issues. Yung mga nakakagalit na mga points of view, yung nakakapag-divide. Pero kung ang isa-share mo is forgiveness of sins through Jesus, who will reject that? Pero pag ang isinyer mo na agad puon-puonan niyang puon nyo, anito yan, di ba dapat dasalan? O mali ang mga tradisyon ninyo, evil yan, wrong ang Bible version nyo, siyempre magkakagulo kayo. Share neutral things, in fact, share things that are really important, and that is salvation, forgiveness, by believing in Jesus. Walang makikipag-away sa iyo. Isa-share mo na yun. Lahat naman gusto masave. Lahat gusto mapatawad. Lalo't walang bayad. Wala naman talagang bayad, pero hindi cheap. Because Jesus had to pay for our salvation. But it's really free. And it's so nice to share. Pag matagal na yung Kristiyano ko, minsan nakakalimutan na mag-share Nagiging parang exclusive club na lang yung church niya. Pumupunta siya, walang dala. Kahit na matagal na siya lang nang siyang pumupunta, walang nadadala sa Panginoon. We should go back to adding. Kung sa Facebook, add ka ng add ng friend. Dapat mag-add tayo ng mga friends ng church. Friends ng Panginoon. Friends sa ating fellowship. Kailangan yan. Kung mahilig ka mag-chat, chat for soul winning and for ministry. Napakarami mga tao kaya nakababad dyan sa mga media na ito, sa internet. May problema, malungkot, naiinip, nababagot, nalilito, nag-iisa. Kaya nga sila nagbababad dun Kung ang tao naman siguro merong very healthy social life, productive and fruitful professional life, happy home life,
a very engaging intellectual life, konti na lang matitira niyang oras mag-Facebook. Pagka ang daming oras na nauubos doon, may kulang. May hinahanap. As I always love to say, every post sa Facebook is a cry for help. Kahit ano pa yung nilalagay mo doon, may iniinggit ka, actually it's a cry for help. May need ka na kailangan mo pang may mainggit sa'yo para ka sumaya. May ipinagyayabang ka ba? O kaya meron kang gustong ipagmalaki na nagawa mong magandang tula, o magandang verse, o magandang drawing. You need an audience. You need admirers. You need fans. It's a cry for help. So nearly everybody in the internet is really seeking help. Now you, anak ka ng Diyos, anong gagawin mo doon? Although there are also moments na ikaw man nangangailangan ng help, but it doesn't mean na hindi ka natutulong sa need ng iba. Therefore, you go to the internet with a sense of mission. Meron ba akong pwedeng ipag-pray? Minsan naman, mahirap mag-counsel. Baka mali pa yung mag-counsel mo, mademanda ka pa. Di ba? O hindi ka talaga expert in a certain area. But you can always pray for people. You can say, sino mga nangangailangan ng prayer? Poke me. Di ba? Or PM me and I'll pray with you. I'll pray for you. Kahit na through the internet, meron ka ministry. Napakinabangan ng Panginoon yung oras mo, yung panahon mo, yung effort mo sa pag-Facebook. Ang oras kong nauubos sa Facebook, mga kapatid, ang dami-dami because there's so many people who seek counsel. At mas minamabuti ko naman na mag-counseling sa Facebook. 3 minuto lang sagutin mo isa o tapos na. Kung pupunta pa sa office, magbiyahe pa siya. Diba? Ang haba-haba ng biyahe, maghihintayan pa kayo. Ang daming oras na nauubos na hindi pa kayo nagka-counseling. Doon sa Facebook, pag-click mo, nagsisimula ka na agad. And I think that people, especially doon sa mga medyo sensitive na mga bagay sa buhay nila, mas open silang magsalita through the internet kaysa harapan. So I like it. It's very fruitful for many people to do it. Although, of course, there are cases that have to be done face-to-face. But there are many more that can be done through that. Tsaka siyempre, yung mga counsel, kayo man, kung nakakatanggap ng counsel sa Facebook o payo ng iba o anumang advice, hindi nyo na iti-take 100% kasi hindi naman laging masyadong pinag-aralan yung sinabi doon, hindi naman na-verify. At least it only gives you a general sense of direction of how to think. But don't take everything literally kasi hindi naman verified. Pero very productive and very, very helpful if you know how to use the medium. How else do you Facebook your life? Deactivate your account with hell. Isara na yung account sa hell, tanggalin mo na yan. Hindi ka na taga ron. Pag nasa Panginoon ka, you're already listed in heaven. Ephesians 5:11, don't take part in doing those worthless things that are done in the dark. Instead, show how wrong they are. Not by accusing them, but showing them the good life that you lead. The righteous life that you practice. That's how you show how wrong they are. It's not accusing them or pointing a finger at them, but show them the way. Show them the example. 1 Corinthians 6:11, some of you used to be like that. But now, the name of our Lord Jesus Christ and the power of God's Spirit have washed you and made you holy and acceptable to God. So may past tense. That was my past. I belong to hell. I belong in hell. I belong with hell. But that's already done with. So deactivate your account with hell. Unfriend people who are your partners in crime. Block people who give you bad influence so that you will be ready to be filled with God's blessings. And then poke people for soul winning. Alam mo, medyo kinalabit mo, ginanyan mo to get their attention. Do that for soul winning. So that you could catch their attention and you could share the gospel with them. John 1:45 to 46. Philip then found Nathanael and said, we have found the one that Moses and the prophets wrote about. He is Jesus, the son of Joseph from Nazareth.
Nathanael asked, "Can anything good come from Nazareth?" Alam niyo yung imbitasyon na ito ni Philip kay Nathanael only to whet his appetite, to arouse his curiosity, to tease him. Sabi niya, alam mo, yung mga matagal nang hinihintay ng bayan natin, na pinagsusulat ni Moses at mga propeta, natagpuan na namin. Could he be the Messiah? Siya na kaya? Patanong eh. Ang sabi naman itong si Nathanael, meron ba namang mabuting manggagaling sa Nazareth? Kasi Nazareth had a very, very bad image. It was considered a very sinful town. At alam niyo ang sagot naman ni Philip sa kanya? Come and see. Hindi inaway ni Philip na, aba, syempre, good siya. Ano akala mo sa kanya? No, sabi lang niya, come and see. Ikaw, tingnan mo. Pag may niyayaya ka sa Bible study o sa church, sabihin nila, baka naman mabore ako dyan. Oh, come and see. Pag nabore ka, di ko ka na bumalik. Gusto sabihin, mabobore ka kasi may masamang espiritu sa'yo. Di ba? May mga ganyan. Kaya tuloy napapaaway eh. Sabi lang, come and see. Maluwag. Pag maluwag ka kasi sa tao, they stay. Pag mahigpit ka, gusto ka laging layasan at takasan. Napakahirap ba namang makita yon? Bakit ang tao, pilit pa rin nananakal ng kapwa? Itatakasan ka lang naman pag nagkaroon ng chance. Sabi nga nila, if you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't, it never was. Nandyan lang kasi nakatali. Tamo nung nawala ang tali, lumipad. So hayaan mo nang lumipad at wala, kesa nandyan, nakatali lang pala kasi. Ganon din sa spiritual life. Huwag ka masyadong mag-impose, huwag ka masyadong magtali ng kapwa, namimilit ng gagawin nila sa buhay. Let them decide. It's their will. And God gives us free will. So finally, how else do you Facebook your life? Edit your profile with Jesus' eraser. Na-edit naman yung profile di ba? Napapaganda. Nafa-photoshop pa nga yung litrato Pag may nakatang picture, sabi mo, ano to, pamangkin mo? Ako yan. Ha? Diba? Para yung mga picture ng mga principal at dean sa mga souvenir program ng eskwelahan, yung kuha nila 20 years ago. Bakit? Siyempre, gusto mo mag-project ng magandang image, ba't mo naman ilalagay yung hindi magandang itsura mo? But you could do that without being fake. Because really, the blood of Jesus Christ can Photoshop us. And not only superficially, but can really change us from within. 1 John 1:7, but if we live in the light, as God does, we share in life with each other. And the blood of His Son, Jesus, washes all our sins away. Nafo-photoshop ka ng Diyos, hindi lang sa panglabas, pati sa loob. 2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. Nakita nyo nasa Bible lahat, parang doon yata sila kumuha ng ideya para sa Facebook Dahil nandun lahat yung magagandang idea at pwedeng gamitin sa buhay. Tanong, alin sa mga yon ang pwede nating i-apply na hindi pa natin na-apply? Alin naman yung ina-apply na natin na pwede pang dagdagan? At alin yung dapat maging panuntunan ng ating buhay? Ama namin, salamat po na sa simpleng medium ng Facebook. Nandut nakikita yung magagandang principles of the Bible. Nawa, hindi lang silang makakita at gumamit noon, kundi lalo na kami na mga anak nyo. Ituro nyo sa amin how to Facebook our life. Kung paano namin gagamitin ang relasyon sa iyo para mapabuti ang lahat. At nawa, Panginoon, maging hamon, maging refresher sa aming lahat ang paalalang ito na marami kaming pwedeng gawin as modeled by Facebook. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, maraming pwedeng marating ang simpleng usapan na ito. What else can you do to Facebook your life? Dear Lord, in silence, as we bow before you, continue to deal with us, teach us, give us new ideas how we can Facebook our lives.
natapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Facebook Your Life. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa
aking Diyos, aking Diyos. Bakit mahilig ang Pilipino sa basketball? Ang liit naman natin. Ang basketball kasi team game yan eh. Hindi siya individualistic game tulad halimbawa ng golf o tulad ng iba pang mga laro. Kaya gustong-gusto ng mga Pilipino. Kasi ang gusto natin hindi lang laro, kundi yung may kalaro. Yung may teamwork talaga. Kaya yung pagbabasketball is actually a social interaction. No? At hindi lang yun, napakadali kasi mag-basketball eh. Meron ka lang kaprasong goal, may kapraso kang board, pwede ka nang maglaro. Nagiging popular ito. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Itil ang matino sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip siling. At sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa pikhatin. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia.
sa buhay ko. Sakali man itong aking pamatok, ubod ng bigat. Sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis.
mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaguin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!